Ano ba naman tong subject na to? Wala namang connect sa course namin. Hindi naman namin tumadadala sa trabaho namin. Ba't paaaralin pa buhay ni Rizal? Matagal naman na siyang patay. Di ko naman siya kaano-ano. Bakit kailangan ko pang malaman ng buhay niya? Pahirap ang exam dito. Bakit kasi kailangan pa ng history? Nako. Alam nyo ba na maraming aral ang maaari nating matutunan sa pag-aaral ng buhay at mga nilikha ni Gato C. Rizal? Pero simulan natin ito kung paano nga ba nabuo ang RA 1425 o ang Batas Rizal. Ang Batas Republika 1425 o mas kilala sa bansag na Batas Rizal ay formal na itinatag at pinagtibay noong 12 araw ng Hunyo taong 1956. Nakasaad sa batas na ito na kailangang ituro ang asignaturang buhay at mga sinulat ni Rizal sa kolehiyo, mapapribado man o publiko, partikular ang Noli Me Tangere at Il Filibusterismo. Ngunit ito ay naging posible sa pamumuno ni Jose Pasiano Laurel na dating pinuno ng Pambansang Kapulungan ng Edukasyon at naging ikatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasama rin si Congressman Gonzales na naghain ng batas na ito bilang House Bill 5561 sa Kongreso at pinangalan ng Senate Bill 438 sa Senado na inumpisahan ni Senator Claro M. Ilan lamang sila sa marami pang kasamahan na sumuporta sa pagpasa ng batas na ito. At kung babalikan natin ang kasaysayan, sila rin ang masugid na nakipaglaban sa pagpapalaya ng ating kababayang Pilipino na sakdalista at tumuligsa sa mga abuso sa soberanya ng Pilipinas laban sa mga Amerikanong mananakop. Alam mo ba, hindi ko nagkadali na patupad ang batas na ito. Ayon sa oposisyon, ang isang bill ay labag sa kalayaan na konsensya at ng relihiyon. Kaya't malaki nag-i-influensya ng simbahang Katoliko sa pagtuto sa Senate Bill No. 438. Una, ito ay umaatake sa mga turo at paniniwala ng simbahan. Pangalawa, sa mahigit 333 pahina ng Melometapere, 25 lamang rito ang makabayan, habang 1,020 rito ay anti-Catholic. Pangatlo, sa isang pastoral letter na sinulitin ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ang Canon Law 1399 na nagbabawal pinitigil sa mga aklat na umaatake sa doktrina at kasanayang Katoliko na nilabag ng ating pambansang bayani. Nagkaroon din ng umaatikabong pagtatalo bago maipasa ang Batas Rizal. Nagbanta ang Catholic School na sila ay magsasara sa oras na maipasa ang batas na ito. Kung kaya't nagkaroon ng kasunduan na ang gagamitin lang sa eskwelahan ay ang edited na bersyon ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Hindi man sang-ayon si Rector rito, ngunit napagkasunduan na depende na lamang sa mga mag-aaral sa kolehiyo kung babasahin pa nila ang buong bersyon ng mga nobela. Sa pag-usbong ng makabagong panahon, tila nalilimutan na ng henerasyon sa kasalukuyan ang mga tunay na aral ng pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Kaya't layunin ng Batas Rizal ang maitalaga sa atin bilang mga Pilipino ang pagkakaroon ng nasyonalismo at mabigyang halaga ang kalayaang pinagsumikapang matamo ng ating mga bayani gaya na lamang nga ni Rizal. Tungkulin din ng batas na ito na mabigyang parangal ang ating mga bayaning nagsilbing daan ang kanilang katauhan na maging inspirasyon na gumawa ng mabuti at nararapat para sa bayan. Bakit nga ba mahalaga na aralin pa ang buhay at mga sinulat ni Rizal na nakapaloob sa Republic Act 1425? Mahalaga ito para sa ating pagka-Pilipino na ang dugo at pawis na ibinubuwis ng ating mga bayani ay hindi masasayang at magsisilbing inspirasyon sa pagpapatakbo ng isang bansang maunlad at matagumpay. Ito ay isa ring paalaala na ang kalayaang ating tinatamasa ngayon ay dahil sa kanilang sakripisyo, ginawa at ipinaglaban noon. Higit sa lahat, tayo bilang mga kabataan na simbolismo ng pag-asa ng bayan ay hindi makakalimot na linangin mabuti sa ating mga isipan na maging huwaran ang mga bayani na ipinaglaban ang tama. Sa kasalukuyang panahon, lubusang pag-unawa at pagsasabuhay ng mga nagawa ni Rizal ang siyang pinakakailangan nating mga Pilipino. Wika nga niya, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit, Ang kabataang Pag-asa Ng bayan ay hindi nakakalimot nakakalimot sa nakaraan.